Good morning guys. Ganda ng sikat ng araw ngayon. Pero malamig. First day ng spring today. -2 kanina umalis ako ng bahay. Pagdating dito sa may trabaho, -1 ay nakalagay sa sasakyan. So malamig na siya. Parang kala mo pa winter na. Pero first day pa lang ng spring today. Dahan dito sa sikat ng araw, ang ganda. Ayan, nakita niyo yung mga dahon. Nag-start na magdilaw. Lalagas na. So yun, supposed to be off ako today. Pero pasok ako ng 5 hours. 4 to 5 hours. Kung matapos ako ng mas maaga, 4 hours, okay na, uwi na ako. Pero I doubt kasi ang start ng event is 1 o'clock. 1 to 1:30. So open house kami. So, gagawa ng mga dessert appetizer. So, ayun. Ewan ko makapag-vlog ako mamaya while nasa prep area. So, ayan na. Nire-ready na. Ayun pa iba. Wala na, rush na kami. Yung pinagagawa ko ngayon. Okay. I'll get the cake pops. Sobrang busy na eh. Rush na yung ko. Oops, sorry. sorry. I know. I brought that. Ibang pagkain. Hindi ko na conservation. It's okay. I'm good. Thank you. What is this all for? For the open house. Yeah. Kakulay ko yung di ba? Yan talagang kulay namin, purple. So, uwi na ako. Sabi ko, bahala na sila. Ay, hindi ko na i-vlog yung the rest. Kasi talagang rush. Meron lang akong 4 hours to get ready ng lahat. Kailangan yung appetizer. Yung mga napakita ko, kulang pa yun. Tapos mostly kasi appetizer, 4 na station para sa bar, mga charcuterie, tapos yung hot food, appetizers. Pero okay naman, nakakatuwa lang kasi happy din yung matatanda. Tapos habang nag-check ako, tuwan-tuwa yung mga bisita. Kasi open house, parang although full na yung building, gusto pa rin nilang napakita ko yung mga pagkain dito. May mga insekto. So yun, sakto na ang panahon, hindi na ganun kalamig. Dala pa ako ng jacket. Pero kasi kanina sobrang lamig So anyway, uwi na. Pahinga muna kasi bukas back to work. Tapos na ang day off. Ayan na siya, kauwi lang. Excited Nagbukas ka. Favorite ko to. Pabango. Matagal na siya pero hindi ako nagsasawa sa amin ito. Madali siya. Namiss ko kaya, parang tagal na. Parang mag-iisang taon na akong wala nito. Di ba meron kayong parang blue? Iba yan? Mas paborito ko ito Ano tatak niyan? Moschino. Chip and chick. Parang dati, bago siya maubos, umu-order na ako. Ngayon, parang ang tagal ko nawalan. Mag-iisang taon na. Dahil nga, sayang lang. Pero bigla ako siyang na-miss. Yan. Tsaka mura lang ng pati. Bango. Nice ko yung amoy. Diba? May powdery siya. Testing natin. Ayaw pang pumagaya. May kusina, tapos nagpabango. Kadarating niya lang Naka-uniform pa. Pagod Rush Pero okay lang. Natutuwa ako sa mga matatandaan nandun na yung pagchikahan. Bakit? So, binibideo ko yung pagkain Kasi matulungan kita. Hawakan. Sabi ko, I'm good, thank you. Thank you, dear. You're welcome. Ayan.
Ayun na, na-pick up na. Pwede vlog? Hello! Nanood sila ng nakaraan. Oo. Natawa ko sila dahil nagkatahan tayo sa pangalan niyo. Tama naman pala kami pareho. Gabi, nanonood kami. Ako lang una. Ha? Tapos napanood ko nga na binanggit niya ako. Ayan, na-pick up na niya yung toys eh. Baba ka dito. Kasi alam ko dyan. Sabi niya, Robin, hindi, alam ko dyan eh. Pag-check namin dyan, Robin naman pala. Tama naman. May business nga pala sila yung mga logo sa mga birthday. Ah, talaga? Anong pangalan? Yan pala oh. Neutral Crafts. Guys, yung may mga birthday or any party. Ito yung mga parang ganito. Yan, ayan sample. Mga numbers, tapos yung mga logo. Sa mga wedding din, gumagawa din. Kahit ano. Yung mga pa-art yun, minsan may... Ayan pala oh. Support natin oh. Support. Small business. Sigarito lang sila sa Falcon Ridge. Falcon Ridge kami. Let us know. O kaya ibigay namin yung contact dito sana. Bigay niya yung link. Anong neutral crop? Neutral Crafts. Ayan. Ano pangalan ni YP? Anisa. Hello, Anisa. Ayan, kapag kami kailangan guys, ayan, mga birthday. Nakatulog yung bata eh. Hindi na Nakatulog kaya hindi nakababa. That's good. At least kahit pa paano, may contact na. Ano, ikaw gumagawa tsaka siya? Or Ako si... yung gumagawa ng mismong frame, pero tsaka ilaw, pero siya yung nagde-decorate. Oh, That's good. Yes. O yan, no? Order kayo ng pagkain, order kayo ng balloon. Isa na lang. Hello guys. Ayan. Dinner time na. Uulan na naman. Maulan na araw. Pero hapon. Tokwat baboy. Kaya nagano ako ng lugaw, tokwa, baboy. Ayan. Lagyan ko ng chili garlic. Tapos, tokwa, baboy. Yun yung sausawan. Tsaka lumpiang toge. Kaya pagdating ko, ginawa ko na kagad kasi gigisa pa yung gulay, babalutin pa. Let's eat. Laki ng leather, man. Malaki lang yung lalagyan. Awal. Ay, no. Nagpipintura na naman siya ng mga ano niya. Yung kahapon na pick up na yung pininturahan niya. Tapos na, kaya na-inspired siya magpintura ulit. Ano gagawin mo dyan? Hindi, nakita ko lang yung mga nakatamba ko. Wala, pipinturahan na. Maghapon siya, nagpipintura lang eh. Bukas, pasok na naman. Yan talaga. Ako wala eh, schedule ko medyo hindi magiging maganda ngayon hanggang October. Dahil nga meron kaming kulang kami ng tao. Yung kasamaan mo may sakit yung tatay. So para magli-leave ng 3 months. So may mga pasok akong morning, tapos hapon. Mahirap na talaga pag tumatanda na eh. Marami nang lumalabas ng mga sakit-sakit. Tsaka nakakawala siya kasi ang hirap din ng sitwasyon kasi nga ang nangyari. Parang nasa trabaho siya pero ang isip niya nasa bahay kasi walang kasama yung tatay. Umiinom daw ng pain meds. Ang nangyayari, bibigyan niya ng oras ng inom. Hindi naman nasusunod. Hindi nasusunod kasi pag nakaramdam ng sakit iniinom, one time umuwi siya nag-overdose. Dahil akala para lang mawala yung sakit, iniinom niya na kaagad yung gamot kahit hindi pa dapat. Siyempre, so, pag may magulang ka talaga, lalo na umiidad na, ngayon na ospital, so kailangan magpabalik-balik, check. So, kailangan niya mag-leave for a while. Hindi pa sure kung... Mahirap eh. Lalo na doon sa mga nagdadala dito ng mga magulang. Siyempre, parang lang yan eh. Parang, kunyari, bumili ka ng isda. Galing na aquarium, di ba? Sa ibang aquarium. Tapos dadalhin mo sa aquarium mo. Kailangan i-acclimatize mo muna siya. Kumbaga, para ma-adjust muna siya, ganyan. Medyo dahan-dahan mo yan. Pero yung bigla kang dadalhin, tapos buhos ka kagad sa bago aquarium. Siyempre, magugulat siya, masashock siya doon sa bagong climate, sa maraming factors na pwedeng pagmula ng sakit eh. Lalo yung sobrang may edad na talaga. Kaya nga kami na, siguro mga ilang taon na yun, nung nasa apartment pa tayo nun. Parang gusto natin kunin si mami. Pinapaayos namin yung passport, mga kung ano, mga papeles. Pero number 1 sa ayaw ni mami talaga dito. Ayaw niya, malamig daw kasi. Kasi nga, as you know naman na ang daddy niya is US Navy. So, dapat nung pa talaga nasa US na sila. Pero ayaw talaga ni mami. Ay, mga kapatid ni daddy na doon eh.
Kaya talagang kahit kami hindi siya pumayag na pumunta rito. Pero yun na nga, dahil nga mahirap din kasi kung yung Alzheimer's niya, nandito, napunta siya rito tapos nagkaroon ng Alzheimer's. Medyo mahirap. Mahirapan tayo, pare-pareho. Diba? Lalo pag ano na talagang hindi kailangan. Hindi makakapag-hire basta-basta ng caregiver na Hindi. gano'n, kasi kailangan marami kang Marami pambayad kang dun. pera para makapag-hire ka ng caregiver. Mahirap yung sitwasyon ng mga may edad, lalo na pag dinadala nga dito, marami na ang mga napapabalita ng mga galing sa Pilipinas. Tapos, actually, kagabi lang meron eh. Yan, pinapanood namin sa Omni News, yung yung matanda na Nasawa papunta na sila. rito. Siya na lang yata nakapanood na. Antok na ako nun eh. Pero, ang alam ko sa Taiwan inabot. Sa Taiwan eh. na inabot. Oo. So, kailangan na mag-land talaga sa emergency. So, hindi na nakarating ng Canada. Sa ano pa lang, Sa Taiwan. connecting flight pa lang. Inatake. So, na-hospital, doon na inabot. So, siyempre, ang hirap sa kalooban nung bilang anak na expected mo. Dahil gusto mo nga maibigay sa magulang mo kahit pa paano maparanas mo yung buhay dito. Oo. Yun nga lang, hindi pinalad, hindi na umabot. So, ang bigat nun, plus yung asawa, yung bagay, nanay mo, dahil yung tatay yung namatay eh. Paano ba yun? Tutuloy pa ba yun? O ano? Tapos, ang isa pang problema is, syempre, ang laking gastos. Laking gastos. Para iuwi yung mismo sa Taiwan katawan. inabot eh. Siyempre, iuwi mo yun. Tapos, ano pa siya, nagstay pa ng 2 days. 2 days sa hospital, no? Syempre, ang laki ng bill nun. Kaya Mahal. nanawagan. Yung mga kababayan natin medyo nakakaluwag-luwag sa buhay. Lalo yung mga, mga big time dyan na mga nagbablog. Katulad sa ganun, di ba? Sana makatulong. Ala, may mga GoFundMe naman sila eh. GoFundMe. Para kahit magkano, hindi naman kailangan malaking halaga. Kung ano lang yung kayang itulong. Sana tulungan din natin ng kahit konti para Oo, ang hirap ng ganung sitwasyon. marami naman mga Pilipino rito sa Canada na Willing tumulong talaga. willing tumulong. Kailangan eh. Kaya talagang kailangan din pagka kahit sabihin mong may insurance yung mo, medyo kakabahan ka pa rin eh. Medyo, syempre. Siyempre, mahal. Pag inaabot talaga na nagkasakit. Hindi, kagaya nga Hospital. nung sinasabi ko, syempre, yung alay mo, first time niya palang din sumakay ng aeroplano, di ba, syempre, pag pa-take off yan, yung pressure niyan, iba eh. Parang, kahit nga tayo, di ba, nakailang sakay na, parang medyo, pag pa-take off na, parang sumakay ng roller coaster na hindi mo malaman eh. Wala yan talaga. Pa-landing, pa-take off. So, hindi sila sanay na gano'n, di ba? Yung may mga edad na. Pero na lang, siguro, yung mga talagang Sanay na mag-travel. mag-travel talaga. Minsan mag-isip-isip din muna tayo, baka mamaya sa kagustuhan natin silang makasama o maparamdam yung buhay dito nga at yung klima, makita yung lugar, baka mapasama. Siyempre, mag-isip-isip din muna tayo kung kaya ba nila, pa-check up din muna ng gusto. Before maganda talaga kung may general check-up muna para at least sure na healthy bago makarating dito. Pero usually may mga medical din naman talaga. Hindi ko lang ba't nangyayari din yung mga ganun. Atake eh. Hirap din eh, di ba? Stroke eh. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Kailangan kompleto ng mga gamot yun. O kaya i-conditioner nila before pa. Before umalis, Oo, mga 1-2 months. 1 to 2 months man lang. Pero hindi natin ayun nga, kasi yung alam eh. katrabaho nga si Gerald, tsaka si Lauren. Parating na yung pamilya, yung mga anak nila. Eto ngayong madaling araw. Ngayon ba? Oo. Kaya kaya nga kulang din kami ng tao kasi 10 days siyang mawawala si J-Rod. So, sila, parang malungkot. Masaya sila kasi makasama yung bata. Pero si Lauren, malungkot siya para sa parents niya. Kasi yung parents niya, natanong ko nga kanina, naiyak. Naiyak eh. Sabi niya, kasi nga yung parents niya nag-alaga sa mga bata. And so ngayon, parang kinuha nila yung mga bata. Siyempre, mabigat sa loob mabigat sa loob ng mga magulang. Nung lolo't lola na aalis sa bahay. Tapos, siyempre, yung feeling ng emptiness sa bahay na wala nang malilit na batang tumatakbo, naglalaro.
Kaya nga naiyak siya. Sabi ko, ano ba yan? Natanong ko pa, pasensya na. Sabi ko, di bali ka ako, ano nyo na lang para makuha mo. Kasi plano na kunin din yung nanay tatay nila para kahit papano. Naramdaman din na yun ng ni Mami tsaka nung yaya ko Ate na, Ate Leti. Nung dumating siya, tapos tinatanong ka lagi na, kukunin mo na ba sila? Hindi pa nung time na yun, di ba? Hindi pa, kasi Parang yun, unang ilang taon bakasyon pa, ko diba? yun. Pag ko nang dito sa Canada, unang bakasyon ko yun. Pero malapit na ako magpasa ng papel para sa PR. Pero ginawa ko, umuwi na muna ako. So, si Ate Leti, kasi yun yung Yaya na. yaya niya, na parang nanay na, hanggang sa mga anak namin. Siya rin yung parang, kasi nung nasa Korea siya, nagtatrabaho pa rin ako eh. So, pagpapasok ko sa kanya, naiiwan. Tsaka baby niya yung dalawa. Kahit naman ikaw eh, di ba? Tsaka si Ninya. So, nung nagbakasyon ako noon, ano ba? Kukunin mo na ba sila? Hindi pa ako. Pero sabi ko, baka sa next na uwi ko. Doon na nag-alala eh. Siguro parang nagano siya na... Parang na-depress na rin siguro. Na nalungkot siya. Na aalis na sila. Paano na? Ano yun? Nagbabasketball ako. Bigla na lang humawak daw doon sa gate. Hindi na bumitaw. So, takbo ka agad yung mga bata. Tinawag ako. Pagtawag sa akin, pinuntahan ko agad. Nakakapit pa siya doon. Inalis ko pa yung mga daliri niya. Hindi nga kang matanggal, di ba? Oo, di basta-basta matanggal. So, binuwat ko na siya hanggang doon sa tapos sabi niya, nahihilo siya. Pakuha agad ako ng yelo sa ulo. Nilagay namin. Tapos, nagpatawag na ako ng sasakyan. Wala pang mga sakyan eh. Yung jeep na maliit na tatandaan. Doon pa namin siya naisakay eh. Pagdating naman doon sa ospital, walang doktor. Waiting linggo. Mahirap na. Ayoko na rin alalahan yung mga nangyari na gano'n. Parang nalulungkot din talaga ako. Nagkaroon ng internal hemorrhage. Sinitis ka dahil na. sa stroke. Pero wala na. Direktar na ako ng doktor, sabi niya, namamagana yung utak niya, sabi niya. Malabo na siyang, kumbaga, operahan man natin yan, gagastos kayo. Pero, baka gulay na kapag daw. Ilang percent na lang yung survival rate niya. Wala na, hirap na. Kaya nagantay na lang taga. Nakausap ko pa, di ba? Nakausap ko pa through phone yun before mamatay. Baga, nagpaalam lang. Mabigat sa loob yung masarap kunin yung magulang mo rito kasi syempre, di ba? Gusto mong maparana sa kanila. Lalo pag ang hirap sa magulang na iiwan sila sa Pilipinas. Lalo kung may mga apo. Pero minsan, isipin nyo rin yung yung mga bagay na pwedeng maka-apekto sa buhay nila. Tsaka make sure na talagang willing din talaga. Kasi meron iba nalulungkot pagdating dito kasi hindi sanay sa buhay na yung sa Pilipinas. Paglabas mo, may kapitbahay, may tindahan, pwedeng maglakad-lakad. Dito, kahit lumabas ka, wala ka namang makakakwentuhan dyan. At sa Pilipinas, marami kang kumare, mga kumpare, mga kamag-anak. Dito kasi, trabaho, bahay, weekend, medyo gala. Kasi iba naiiwan lang din sa bahay kasi nagtatrabaho. Mga bata naman. Mahirap na decision. Pero kung ipupush, talagang kailangan make sure na talaga meron kang insurance at saka make sure na yung mga parents na pupunta rito is pa-check up muna mabuti kung wala silang ibang nararamdaman sa katawan para hindi sila mabigla pagdating dito. Kasi sino ba namang anak ang ayaw, di ba, makuha? Kahit ako siguro kung buhay ang mga magulang ko malamang na talaga mapunta Pero si Mami talaga, ayaw talaga. Kasi dapat nung bata pa lang kami nun, mag-move na kami sa sa Georgia. Atlanta. Georgia. Doon kami. Ayaw ni Mami. Ayaw ni Mami. Kaya kahit nung kami, sabi, katuya pa Mami, no, sa daddy nyo kinukuha ako, ayaw ko kung nakuha kami kung doon kami nakatira nun, wala na. Wala talaga. Hindi ko mababasa ako nun. Walang bekay, malamang din yun. So, ganun lang yun. So, yun ang kapalaran Kaya, hindi namin siya napilit din na magpunta rito.
Kasi doon siya mas masaya sa Pilipinas eh. Basta masaya yung mga tao. Kasi masaya yung magulang natin. Magulang natin. Syempre. Kahit sino. Kahit na minsan niya meron pa napabalita nun. Hindi niya alam ano na pala yung kidney niya, di ba? Ay, yung kapatid naman. Yung bata pa yun. Bata pa. Kaya lang, syempre, hindi naman yata citizen or PR pa yung ano no? Bisita, bumisita lang. Hindi, yung yung kumuha PR, sa PR na. So, pero still, kahit sabi mong PR na, sa laki ng gastos eh. Lalo pag na-hospital, hindi biro eh. Ang bill sa hospital pag kung wala kang health card dito, ang hirap. Yun nga lang may insurance ka man, hindi pa rin ganun kalaki ang makukuha eh. Meron pa mga ibang provinces kagaya nung dito sa Alberta, hindi tinatanggap yung no? Yung na-hospital ako nung nakaraan. Yung tiga-Ottawa ba? O ay, sa Quebec. Oo, may nakalagay na iba yung nila. Iba yung rules. May nakalagay doon. Pag wala kang health card, yung Alberta health card. Yung visit mo, 1.5 kagad. Dollars kung wala kang health card. Just imagine ko ganun, check up pa lang yun. Wala pa yung paano kung na-hospital ka. Yun yung nahihilo ako nun no? Yung nagka-vertigo siya. Nagka-vertigo na hindi ko malaman. Saan kita dadalhin? Saan ba yung mabilis? Kasi nag-aalala na ako, baka mamaya stroke or iba yung hilo niya eh. Na namumutla siya. Sabi ko, pag dinala kita sa emergency, mag-aantay tayo ng matagal. Habang nagdadrive ako, isip, diretso kami ng Every. Mula sa sa trabaho niya, Southeast hanggang Every, 45 minutes, di ba? Layo rin. Pero sakto, pangalawa ko. Pero saglit lang, drive ka agad yun. Tok-tok pa ako kasi kapupwesto ko lang. Hindi, malamang yun, yung acid sa tiyan ko eh. Sobrang, parang nararamdaman ko na eh. Hindi, hindi ka rin kasi naglalagay ng mo eh. Ay, sa earplug na sa earplug din eh. Kaya ngayon, nawala na kasi lagi ako naka-earplug dun eh. Dati hindi. Hindi, naka-headset ako. Walang protection. Hindi, may yung music malakas din. Minsan. Kaya. So, yun lang naman. Kaya... May kwento nga. Kaya medyo mag-isip-isip tayo pag dadalhin natin yung mga magulang natin. Kung capable pa ba sila or kung bata-bata pa, yan. Wala namang problema kung bata-bata pa. Siyempre, masarap silang dalhin dito. Mapatry mo yung pagkain dito. Mapatry mo yung klima. Lalo kapag yung mga gaya nun nila, Lauren ay lumaki yung mga anak sa lolo't lola. Nakakahabag na ilayo sila eh. So, siyempre, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makuha, why not? Kunin. Pero, pag kinuha, kailangan make sure na meron talagang proper na insurance or talagang ready ka kung ano ta naman ang mangyayari. Tama. Yun. Yun lang. Ay kami ito. Ito, pintura lang siya. Nanonood kami ng nanonood kami ng movie. Tapos yun nga pang umaga. So yung mga umu-order sa akin, pagpasensya nyo na kung hindi ko talaga malugaran sa ngayon. Iba-iba raw yung schedule niya eh. Kasi for a while, iba-iba yung magiging schedule ko. Sa pangsamantala lang naman. Pagka okay na. Basta message lang kayo. Pag may time naman ako, iyaano ko naman yun eh. Lulugaran ko naman. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.